Kasama rin ba kayo sa mga madalas ma-confuse sa gitna ng napakaraming mga terms and topics na pinag-uusapan ngayon? Starting tonight, we will help you understand them more sa pamamagitan ng tamang Mars information. TMI! At ngayong gabi, makakasama natin si Ms. Celine Tialago ng MMDA as we explain the controversial carpooling policy in EDSA and illegal parking rules. Ayan naman. Good evening, Good Ms. evening, Celine. ma'am. Yes po, magandang gabi po at sa lahat, magandang gabi. Nako, ito na nga. Okay. And Ano ito ba na. tong carpooling na to? Nagkagulo-gulo nung una to no? Ito ho yung, dumami ho yung memes, no? Yung Yes. bawal ng single sa EDSA. Wala ho ito, number one ma'am, wala ho itong kinalaman sa relationship statuses. This is about banning drivers only. Right. Sa status ho kasi ng MMDA, I mean sa statistics rather, ang nagtatraverse ho ng EDSA, mas marami ho yung driver lang. So yun ho yung pinaghugutan ng ating pagban sa mga drivers only. So far ma'am, ngayon, dry run pa rin po kami. Oh, Okay. So, ang ibig sabihin ng dry run, naninita pero hindi nagtitiket. Tama? Nagre-remind, nagbo-volume count, binibilang ho natin yung nagko-comply, yung hindi nagko-comply, pero wala hong tinitikitan, Oo. wala hong pinapagalitan, Oo. wala hong ganun. Wala hong ina-apprehend, in short. Hindi ba ito parang anti-middle class? Kasi yung mga mayayaman, syempre yung hindi middle class, wala silang pambili ng kotse, so public transport. Yung mayayaman naman, May may driver, driver. so lagi silang dalawa. At kung nahatid na si boss, bahala na si driver Dumiskarte. Dumiskarte. Oo. Eh yung middle class na finally naka-afford na siya ng kotse niya, inuhulugan niya, hindi ngayon siya makatraverse ng EDSA. Ma'am, kasi nagsimula ho yung policy natin sa pag-ban ng drivers only sa EDSA. So, nandun ho yung misconception na wala akong driver, saan ako pupunta, sa C5, other alternate routes. Mali ho, ma'am, this is more of moving more cars. So, this is a carpooling policy. Oo. So, kung kunyari ho, tayo ngayon, in one studio, same routine going home, Right. instead of 3 cars, ba't hindi natin pagplanuhan yung 1 car? Right. Ngayon, ma'am, anti-middle class, no. Nung nagkaroon ho ng motorcycle lane, tinawag ho kaming anti-riders. Oh. Nung nagkaroon ho ng yellow lane, anti-poor daw ho kami. Kasi yung mga commuters ho natin yung sabi nila maaapektuhan dahil ho nagkaroon din ng provincial bus ban. Yung mga provincial buses ho pinagbawal ho nating pumasok sa EDSA on a particular time. Right. So, buses coming from north hanggang Cubao, provincial buses coming from south hanggang Pasay. Yes. So sabi ng mga commuters, anti-poor kayo, MMDA. Oo. Eh ngayon naman hong nandito tayo sa policy ng mga pribadong sasakyan, anti-middle class naman ho tayo. Kung lahat ho ng thinking natin ganun, ma'am, wala ho tayong makakame up na policy. Bukod ho dun sa nabanggit kong figures, ma'am, bakit ho tayo nag-come up ng ganung polisiya? Pangalawa ho kasi dun, ma'am, sabay-sabay yung construction. Yung infrastructure ho natin, build, tuloy-tuloy ho yan. Hindi mo matatanong, ma'am, ngayon, taon, may ire-repair na bridge sa Guadalupe. Oo. So, marami hong bridge. So, dadagdag ho ito sa pagbigat ng daloy ng trapiko. Yes. So, bukod po doon, ang dami rin hong road repairs, road reblockings. Ma'am, wala kaming laban doon sa volume na original problem kung ba't mabigat yung daloy ng trapiko sa EDSA. Plus, this and that. Yes. So, ang atin lang ho, kung kayo naman ho ay sa isang bahay, 5 magkakapatid, you can afford 1 car each. Why don't you plan to make it 3 or 2? Yun naman Kasi ang naisip sinasabi, ko, if to lahat. begin with, they could have done that, why wouldn't they? Kasi unang-una, ang hirap maghanap ng parking. Yes. Tapos I mean, if they could really actually do the same thing together, gagawin at gagawin din talaga nila yon. So, parang as a policy, hindi ba parang mas pwedeng bigyan ng special lane yung carpool? Parang ganun. Di ba sa States ganun? Yes, may yeah. carpool lanes Yun. na kailangan 2 or more kayo. Oo. Parang yun yung incentive. Kasi otherwise, kung talagang pwede ako sumabay kunwari sa asawa ko sa work, bakit hindi? Magkaiba kami ng oras, may pupuntahan pa after. So, mahirap siya. Yes, ma'am, we understand. Kaya ho, doon sa hindi talaga kakayanin, doon ho pumapasok yung alternate routes natin. Kaso ang concern ho ng ating mga kababayan, congested din daw, ang daming obstruction. marami. Doon naman din ho pumapasok yung tuloy-tuloy naming clearing operations. Right. So, Isa ma'am, pa yun, oo. again, states, no? Kinukumpara ho kasi natin sa ibang bansa, Oo. which is hindi naman ho natin talaga masisisi dahil napakaganda ng carpool policy doon. Dahil mas malaki ho Ang sila. daming. At saka maraming silang lanes. Mas marami silang lane, mas disiplinado ho yung mga tao doon. Yun ang problema. And at the same time,
mas equip ho silang i-implement yung nasabing carpool policy. Dito ho, ma'am, hindi natin mabigyan ng one lane para sa carpool kasi ma'am, 5 lang ang lane sa EDSA. Tapos may kanya-kanyang lane na nga, may yellow May lane, Oo, may May motorcycle. Tapos yun, oo nga. Okay, ngayon, so alternate routes. Tapos yun, maraming ding nakapark na mga sasakyan sa labas ng bahay nila kasi wala Yan. silang sarili nilang garahe. Parking. Paano ang maging, hindi naman short-term solution. Everyday ba yun? I-clear na lang i-clear everyday? Ma'am, sa totoo lang ho, everyday kami nagki-clearing operations. Ngayon, ma'am, para mas mapabilis kami, no, kasi pag may dala kaming tow truck, 10 tow truck, mag-uumpisa kami ng alas 6 ng umaga, matatapos kami alas 9. 3 hours sa 10 tow truck. 10 lang yung naparusahan namin. Isama mo na doon yung argumento, pakikipag-away, Oo, init kilahan ng ulo, ano. lahat. Super Lahat high ho, tension yan actually. drama, no? lahat ho. Yes. So ayaw na ho natin yun. So ang ginagawa ho natin yun, from 6 a.m. to 9 p.m., lahat ho ng mabuhay lanes, titikitan lahat ng naka-illegally park, iiwan na lang ho dun sa mga sasakyan. Pagbalik, nandun ka pa rin, ticket ka ulit. Pag Pataas na nandun ka pataas ulit, yung kinabukasan, fine mo. ticket ka ulit. Hindi naman ma'am, hindi siya nag-accumulate. Inaprubahan ako ho kasi ng Metro Manila Council in concept yung pagtaas ng fine. Yung dati hong 200, 2,000. Wow! Yun yung illegal parking. Yes po. 200 para sa attended. Ibig sabihin ho, nandun yung driver pero naka-illegally park. 200 lang ho yan dati. Ngayon, 2,000 2,000 na na po rin? yan ngayon. Paano kung naka-hazard? Hindi pa rin ba? Yung 300 naman ho, unattended, magiging 3,000 na siya. Oh. Approved na ma'am. Approved na in concept. Pero hindi pa po namin ini-implement. Inaantay lang ho namin matapos yung public consultation. Oo, kailangan At saka yun ho eh. yung meeting ng traffic committee. Then after that ma'am, yung ini-issue naming ticket with our campaign, 500 lang kayo nasasanay ngayon. Pero anytime soon po, 2,000 Pwede to na siyang 3,000. tumaas. Yes. And then, saan magre-reflect yun? Pag nag-green, kasi may ibang mga siga, papel lang to, tas tatapon lang ganun eh. Saan magre-reflect yung ticket na yan? Ma'am, pag nirehistro mo ulit yung sasakyan Yun, mo, kasi wala yung driver, no ma'am, iiwan lang namin. Kung kanino nakapangalan yung kotse, Yun nga. sa kanya mapupunta yung violation ticket, yung TVR. Okay. Tapos if ever, saan naman pwedeng isettle yung kailangan mong bayaran dun sa ticket na yun? You can settle it in MMDA, ma'am, number 1, Metro Bank, Yun. Bayad Center, at saka ho dun sa SM Bayad offices. Sa LTO, hindi pwede. Kasi Ma'am, doon kasi mo malalaman MMDA ho eh. yung nanghuli. So, malalaman mo lang yun, ma'am, kapag nagrehistro ka, may lamat yung registration ng kotse mo, hindi ka nila i-renew. So, tapos ka na, pupunta ka sa Kailangan mo MMDA, ayusin mo yun, tapos Yes. bigyan mo resibo, ganyan. So, hindi nyo man ho isettle ngayon. Ayaw nyo isettle ngayon. In 5 years, kapag na-renew ho yung rehistro, babayaran at babayaran nyo rin ho yun. Sa bagay. Ayan. Ano yung SOP kapag may nakita kayong illegally parked na car? Ano yung mga steps? Kapag may dala ho tayong tow truck nung mga nakaraan, bago ho natin i-implement tong tow truckless operations ho natin, bubusina ho tayo 5 beses, uulitin ho natin after a minute. Technically speaking, wala hong 5 minutes. Pero for humanitarian reason, we're giving the 5 minutes. Oo. So, hanapin po yung may-ari. Kapag lumabas po yung driver within the procedure, titikitan lang. Pag lumabas po yung driver, procedure is done, towed na ho yun. Ngayon ho, kailan magsisimula ang 5 minutes? 5 minutes will start from the time we arrive. Not your 5 minutes. Not from the time you knew na nandun kami. Malalaman nyo, ang 5 minutes ho, simula na nandun kami. Hindi ho, sa simula ng tinawag kayo ng kapitbahay nyo, then you count 5 minutes. It's not like that. So ngayon ho, dahil hindi ho muna tayo nagdadala ng tow truck, yung tow truck ho, gagamitin lang ho natin kapag may stalled, na-request ho ng local government. Ang ginagawa ho natin, ini-issuehan natin ng ticket yung naka-illegally parked na sasakyan by his or her plate number. Then iniiwan na lang ho natin dun sa sasakyan. Okay. Paano if the offender asks you to show proof of your 5 minutes? Oo nga. No? Kasi it's parang kumbaga your word against his and what's your 5 minutes? Did you really use a watch? May viral lang ho na video na, yung si Miss 5 Minutes, no? Sa totoo lang ho, kapag nag-operations ho kami, pinipicturean yan. So pag picture, makikita nyo ho sa info and details nung photo kung what time it has been taken. Oh. Then, pangalawa ho, sinusulat naman ho yun doon sa impounding notice kung anong oras kami dumating. Kung gusto nyo ho makita, okay lang naman ho. Pero kung hihingin nyo ho yun, in a way na inaaway nyo kami, sasagasaan nyo kami, don't expect us to give your 5 minutes. We will tow your car because you are an arrogant driver. Oo. May dagdag na fine nga yata dapat. Yes Di po, ba? pag arrogant Insubordination driver po, of authority ba? Pag arrogant driver ho yung itiniket sa inyo, kukunin ho yung lisensya nyo, ma'am. Yun talaga yung tawag sa kanya, arrogant driver. Yes po. Ang hirap. Ma'am, how can they know more kung kailan ito ma-i-implement? For sure, ay lahat ng mga detaling yan. Bukod sa pag nanonood sila ng news. Yung towing procedures, ma'am, sa araw-araw ho namin ginawa, I'm assuming na alam ho nila yan.
Yung ngayon ho, yung tow truckless operations ho natin, ginagawa ho natin yan tuloy-tuloy. With our campaign, they know if your car is parked illegally, expect a ticket from us. That's second. Third, yung pagtaas ho ng fines, lagi ho natin inuulit, approved na ho yun in concept. Tinatapos na lang ho yung public consultation. Right after public consultation, wag ho sila mag-alala kasi ipapublish po yun 15 days before the actual implementation. Okay. And that's sa website ng MMDA. Yes, Nandun dun na ba lahat updated ng yun. bago? Yes po, ang website ho ng MMDA, mmda.gov.ph. And for queries ho, they can ask Facebook, our Facebook page, Twitter. Sumasagot ho kaagad ng digital Masipag ang media. MMDA sumagot sa Yes, I Twitter. know. So, kung hindi naman ho kayo techie, pwede ho kayong tumawag sa 136. Yun. Ayun. Yes, po. Perfect. Thank you, Miss Celine, sa pagpaliwanag mo ng mga bagay-bagay. Thank you. Salamat sa iyo. Good luck Ayan. sa inyo.